Yo, part 2 ng Human Creation Myth ng Genesis 1:27 at saka Genesis 2:7. Ito yung paglikha ng Panginoon sa mga tao. Durugin na natin to. Umpisahan natin sa Homo ergaster. Ito ay ang una sa ating mga ninuno na mas kamukha ng mga modernong tao. Ang taong ito ay karaniwang matangkad at payat, hindi rin sila masyadong mabuhok. Ilan sa mga scientifico mas gustong gamitin ng terminolohiyang African Homo erectus sa mga ito. Yung ergaster nga pala, ang ibig sabihin ay workman. Ang Homo ergaster ay kinilala sa pagbuo ng mas sopistikadong mga tools kaysa sa mga naunang ninuno, lalo na ang hand axe, isang multi-purpose tool na bato, malamang nananirahan sa mga grupo at maaaring nagkaroon ng dibisyon ng paggawa, pangangaso ng kooperatiba at posibleng mga maaagang paraan ng pangangalaga para sa mga mahihina o nasugatan sa kanilang grupo. Bagamat malamang na wala silang buong wika, iminumungkahi ng kanilang vocal tract anatomy ang struktura ng utak na mayroong silang kapasidad para sa vocal communication o maaaring gumagamit ng mga galaw, ekspresyon ng muka at pangunahing tunog para i-coordinate ang aktibidad ng grupo tulad ng pangangaso. Ang laki pala ng utak nito is around 600 to 910 cubic centimeter. Mas malaki ito kumpara sa Homo habilis at mas maliit naman kumpara sa ating mga modernong tao. Ang susunod ay ang Homo erectus. Ang Homo erectus ay ang pinakagala sa lahat ng mga hominins. Kapansin-pansin ang kalat na populasyon ng mga ito lumilipat sa labas ng Africa, kumalat sa buong Eurasia, kabilang ang Europa, Timog Asya, Timog Silangang Asya. Masasabi kong sila ang first colonizer. Ang unang Homo erectus ay may mas maliit, mas primitive na ngipin, mas maliit ang kabuuang sukat at mas payat. Hindi sila gaanong matatag ang bungo kung ikukumpara sa ibang naunang mga hominins. Malamang din na natutunan nilang kontrolin ang apoy. 1 hanggang 1.5 milyong taon na ang nakakalipas, na isang game changer. Nakatulong ito sa kanilang magluto ng pagkain, ginagawang mas madaling matunaw at pag-absorb ng nutrient, manatiling mainit at protektahan ang kanilang sarili mula sa mga mandaragit. Iniisip pa nga ng ilang mananaliksik na nakatulong ang apoy sa social bonding dahil malamang na nagtipon-tipon ang mga grupo sa paligid nito sa gabi. Ang laki ng utak nito ay around 600 to 1,100 centimeter. Kapansin-pansin na mas malaki ito sa Homo habilis, pero ganun pa rin, mas maliit pa rin kumpara sa ating mga modern human. Ang katawan nito ay malakas, matangkad, parang modern human din ang proportion. May mahabang paa at may iksi ang mga kamay. Nakatulong ang katangiang nilang ito na mapatatag ang kanilang endurance sa paglalakad at pagtakbo. Ang height naman nila is around 1.4 to 1.8 meters o around 4 feet to 6 feet. Sunod naman natin ang next ay ang Homo florensis, ay tayo ng humigit kumulang na 3 talampakan
6 na pulgada ang taas, may mas maliit na utak, malaking ngipin, mauurong ang noo at medyo malalaki ang paa dahil sa kanilang maiksing binti. Ang Florensis ay may kakaibang hugis ng katawan, ang mga hip bone at malalapad. Ang kanilang collarbone ay maikli at nakasanib sa balikat at nakaposisyong pasulong. Tinatawag din silang Floresman or Hobbitman. Natagpuan sila sa Flores Island. Isa sa mga dahilan ng kanilang small stature dahil sa tinatawag nilang island dwarfism. Ang sukat ng utak nito ay alos kasing laki lang ng chimpanzee. Susunod ay ang Homo heidelbergensis. Ang Homo heidelbergensis ay sinaunang uri ng tao na ito ay may napakalaking brow ridge at mas malaking brain case at mas patag ang mukha kaysa sa mas lumang mga uri ng tao. Ito ang uri ng tao na namuhay sa mas malamig na klima. Ang kanilang maikli, malalawak na katawan ay malamang na isang adaptasyon sa pagtitipid ng init. Susunod ang mga Neanderthals. Sila ay mga tao na nanirahan sa Europa at kanluran at gitnang Asya noong late Pleistocene. Ang 20 years na pag-aaral sa mga Neanderthal ay sinasabi na halos kasing talino nating mga Homo sapiens. Ang mga Neanderthal ay modernong tao na nag-interbreed sa ating mga tao na naganap around 47,000 years ago as nag-iwan sila ng genetic legacy ng Neanderthal sa mga genome ng mga D-African na populasyon. Ngayon sa modernong panahon, mayroong malakas na katibayan na ang mga Neanderthal ay nagsasagawa ng mga ritual sa paglilibing, kung minsan ay naglalagay ng mga bulaklak at kagamitan sa namatay. Inaalagaan din nila ang mga nasugatan o matatandang individual, maging ang mga hindi makapag-ambag sa grupo, tulad ng isang Neanderthal na nabuhay ng ilang taon matapos mawalan ng braso at mabulag ang isang mata. Sa panahon ng mga Neanderthal, siguradong hindi pa naiimbento ang Panginoon. Sa mga panahong ito, ang katotohanan na hinijack lamang ng relihiyon ang moralidad. Kaya mong mabuhay ng walang religion o walang Panginoon na may moralidad. Mga animals nga nagpapakita ng empathy, grief, cooperation, and even sense of fairness. In some cases, ikaw pa kaya na may malaki at mas lamang ang utak? Sayang ang 4 na bilyong taon ng evolusyon mula sa unicellular kaya hanggang naging isa kang Homo sapiens. Paganahin mo naman. And shoutout to DepEd nga pala.